was smart, I would let them come to me. Just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live, but that other people go to as well. Ito ang nakakatakot na kaso ni Samantha Koenig. Isang dalaga na nawala habang nagtatrabaho sa isang maliit na drive-thru coffee stand. Huling nakita si Samantha sa CCTV ng kanyang pinagtatrabahuhan na tinutukan ng baril bago siya dukutin. Ang dumukot sa kanya ay humingi ng $30,000 bilang ransom at nagpadala ng litrato sa mga magulang ni Samantha bilang patunay na siya ay buhay pa. Kasama ang isang dyaryo mula sa araw na iyon para patunayan ang petsa na sa parehong araw kinuhanan ng litrato. Masdang mabuti ang larawan. Masdang mabuti ang kanyang mata. Nakakakita ka ba ng takot sa kanyang mga mata? Ang natuklasan ng mga investigador ay mas nakakasindak. 4 na araw na siyang patay noong kuhanan ng litrato. Hindi ito Photoshop. Ang killer ni Samantha ay tinahi ang kanyang mata para kahit patay na ito, ay magmukhang buhay pa rin ang babae at makahingi pa rin siya ng pera mula sa mga magulang niya. Si Samantha Koenig ay 18 taong gulang lamang nang siya'y kinidnap at brutal na pinaslang ng kilalang serial killer na si Israel Keyes sa Anchorage, Alaska. Ngunit ang mas nakakapangilabot sa kwento niya ay ang ginawa ni Keyes matapos ang karumal-dumal na krimen. Tinahi niya ang mga talukap ng mata ni Samantha upang magmukhang buhay ito sa isang nakapangingilabot na proof of life photo. Isang tahimik at simpleng buhay sana ang hinaharap ni Samantha, isang barista sa Anchorage. Ngunit sa halip, ang kanyang trahedya ang nagbunyag sa mundo ng isang serial killer na matagal nang kumikilos sa dilim. Si Israel Keyes, na hindi pa kilala ng mga otoridad noon, ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa mula pa noong 1998. Pinipili niya ang mga biktima ng walang pattern, nagbabago ng paraan upang hindi mahuli at nag-iiwan ng tinatawag niyang murder kits na ililibing sa iba't ibang lugar, handa para sa kanyang susunod na biktima. Ngunit ang kaso ni Samantha Koenig ay iba. Nanirahan si Keyes sa Anchorage kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak at kasintahan. Noong Pebrero 1, 2012, dinukot si Samantha mula sa coffee stand nito at sinabi sa dalaga na ito'y para lamang sa ransom. Subalit hindi totoo ang kanyang sinabi. Habang nagpapadala siya ng larawan kay Samantha sa mga magulang nito upang magbukang buhay pa ito, matagal na pala itong patay. Ang litratong iyon ay kinunan 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Samantha, pagkatapos niyang magbakasyon sa Caribbean kasama ang kanyang pamilya. Gamit ang linya ng pangingisda, tinahi niya ang mga talukap ng mata ng biktima upang magbukhang gising ito. Sa kasamaang palad, ang litratong iyon ng ransom ang nagdala sa pagbagsak ni Keyes. Naniniwala ang mga magulang ni Samantha na may pagkakataon pang iligtas ang kanilang anak, kaya ibinigay nila ang perang hinihingi ni Keyes. Inilagay ang pera sa bank account ni Samantha na nakakonekta sa debit card na ninakaw ni Keyes. Ngunit sa oras na magsimulang mag-withdraw ng pera si Keyes, hindi nagtagal at natunton siya ng mga otoridad. Noong 2012, si Samantha Koenig, isang 18 taong gulang na dalaga, ay nagtatrabaho bilang barista sa isang coffee shop na tinatawag na Common Ground sa Anchorage, Alaska. Kahit ito ang pinakamalaking lungsod sa estado, halos 10% lamang ng kabuuang lawak ng lugar ang may tao, na nagiging perpektong taguan para sa mga mamamatay tao na maaaring magkubli ng hindi nahahalata. Isa sa mga mandaragit na iyon ay si Israel Keyes, isang halimaw na tahimik ngunit mapanganib, at hindi alam ni Samantha na matagal na pala siyang pinagmamasdan ng mamamatay tao bago siya sinunggaban noong Pebrero 1, 2012. Tubong Utah si Keyes na nag-umpisa umanong pumatay noong 1998 kasabay ng kanyang pag-enlist sa United States Army. Mula noon, inamin niyang pumatay siya ng hanggang sa 10 katao sa iba't ibang estado, kabilang ang Washington, New York, Vermont, at Florida. Ngunit ang kasong ito ni Samantha Koenig ang huling pagpatay ni Israel Keyes. At ito ang kanyang pinakamatapang na hakbang dahil ginawa niya ito malapit mismo sa kanyang tahanan. Sa araw na iyon, Pebrero 1, 2012, nagtatrabaho si Samantha sa drive-thru window ng coffee shop nang dumating si Keyes. Eksaktong alas 8 ng gabi,
Lumapit siya sa bintana, nakatutok ang isang revolver at inutusan siyang patayin ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Tumalima si Samantha sa takot para sa kanyang buhay, ngunit sa halip na simpleng pagnanakaw ang mangyari, mas malagim ang sumunod. Agad niyang itinali ang mga kamay ni Samantha, tumalon papasok ng bintana, siniksik ang ilang piraso ng napkin sa bibig nito at kinaladkad palabas ng tindahan patungo sa kanyang pickup truck. Habang nasa biyahe, sinabi niya ang intensyon niya ay ransom lamang, kaya't hindi dapat matakot si Samantha. Ngunit kasinungalingan lamang iyon. Nang makuha niya ang debit card at cellphone ni Samantha, wala siyang dahilan upang buhayin pa ito. Bandang 2:00 ng madaling araw, dinala niya si Samantha sa kanyang sasakyan papunta sa kanyang tool shed. Itinali niya ito sa leeg upang hindi makatakas. Hindi pa natapos doon ang bangungot. Iniwan pa niya si Samantha sandali upang bumalik sa kanilang bahay. Sinigurong mahimbing ang tulog ng kanyang anak at kasintahan, at saka nagbuhos ng alak para sa sarili. Nang matapos, bumalik siya sa shed kung saan naghihintay ang kanyang kawawang biktima sa isang trahedyang hindi niya kayang takasan. Sa loob ng shed, naupo si Israel Keys habang umiinom ng alak. Malamig ang boses nang sabihin niya kay Samantha Koenig ang kanyang balak. Reripin niya ito bago siya sakalin hanggang mamatay gamit ang lubid na nakatali sa leeg ng dalaga. At ganun nga ang ginawa niya. Inahasa niya ito at pinatay pagkatapos. Matapos ang krimen, iniwan niya ang malamig na katawan ni Samantha sa loob ng shed. Bumalik sa bahay at nag-impake ng gamit para sa sarili at sa kanyang anak. Matapos ang krimen, may balak pa silang magbakasyon ng pamilya niya na parang wala lang sa kanya ang ginawa niya sa dalaga. 5:00 ng umaga, tumawag siya ng taxi papuntang Paliparan. Lilipad siya papunta sa New Orleans para sumama sa kanyang pamilya sa isang 2 linggong Caribbean cruise na matagal na niyang plinano. Samantala, si Samantha Koenig na wala ng buhay ay hindi na i-report na nawawala hanggang kinabukasan. Sa kabila ng pagkaantala, mabilis na kumilos ang FBI sa Anchorage. Umaasang matatagpuan pa ang dalaga, ngunit walang sapat na ebidensya o lead na maaaring sundan. Si Israel Keys, na nag-disguise para hindi makilala sa security camera ng coffee stand, ay nanatiling invisible sa radar ng mga investigador. Nang bumalik si Keys mula sa bakasyon noong Pebrero 17, inisip niyang gamitin ang katawan ni Samantha para sa isang ransom photo na magpapaniwala sa mga magulang nito na buhay pa ang kanilang anak. Noong araw na iyon, tinahi ni Keys ang mga talukap ng mata ni Samantha gamit ang linya ng pangingisda. Inipitan ang buhok nito ng maayos at nilagyan ng makeup ang kanyang mukha. Pagkatapos, itinayo niya ang katawan ni Samantha sa tabi ng dingding. Hinawakan ang isang kopya ng kasalukuyang issue ng The Alaska Daily News at kinunan nito ng larawan. Ang litratong ito, ang proof of life photo, ang gagamitin niya upang linlangin ang mga magulang ni Samantha na siya ay ligtas pa. Isang kasinungalingan kasabay ng malamig at nakakatakot na katotohanan. Noong Pebrero 24, ginamit ni Israel Keys ang cellphone ni Samantha Koenig upang mag-text sa kanyang nobyo. Sinabi niyang may package na naghihintay sa isang parke sa Anchorage. Nang magtungo roon ng mga pulis, natagpuan nila ang isang larawan at sulat na nagdedemand ng $30,000 na idedeposito sa bank account ni Samantha. Nagsumikap ang kanyang mga magulang na makalikom ng pera, ngunit $5,000 lamang ang kanilang naideposito. Isang hakbang na ginawa nila sa pag-asang maibabalik pa ang kanilang anak. Ngunit ang pag-asang iyon ay walang saysay. Ayon sa ulat ng Alaska Public Radio, matapos patayin si Samantha, pinirapiraso ni Keys ang kanyang katawan at itinapon ng mga bahagi nito sa isang nagyayelong lawa sa Palmer, Alaska, hilaga ng Anchorage. Pagkatapos ng deposito sa account ni Samantha, nagsimula ng gumamit si Keys ng debit card nito. Ang una ay sa Anchorage, ngunit mabilis itong lumipat sa Arizona, New Mexico at Texas. Napansin ng FBI ang pattern. Naglalakbay siya pasilangan sa kahabaan ng Interstate 10. Ngunit nagkamali si Keys sa unang paggamit niya ng ATM. Bukod sa isang lalaking nakamaskara, nakuhanan din ng kamera ang isang puting Ford Focus na malapit sa lugar. Ang impormasyong ito ay agad na ipinamahagi sa mga otoridad sa kahabaan ng ruta na iyon. Noong Marso 13, isang Texas State Trooper sa bayan ng Shepherd ang nakakita ng kotse sa paradahan ng isang hotel.
Matyaga niyang hinintay na lumabas ang may-ari nito. Nang magmaneho ang sasakyan at lumampas sa speed limit, agad niya itong pinara. Nang suriin ang loob ng sasakyan, natagpuan niya ang debit card ni Samantha, ang kanyang cellphone, at ang parehong maskarang suot ng lalaking nakita sa mga ATM camera. Sa wakas, nabunyag ang tunay na pagkatao ng mandaragit na si Israel Keys. Natuklasan lamang ang katawan ni Samantha Koenig noong April 2, ilang araw matapos umamin si Israel Keys sa kanyang mga krimen. Dito rin isiniwalat ni Keys kung paano niya isinagawa ang nakakarimarim na ransom photo. Tinahi niya ang mga talukap ng mga mata ni Samantha upang magmukhang buhay pa ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin, kailanman ay hindi nakamit ng pamilya ni Samantha ang hustisya. Noong Mayo 2012, sinubukan ni Keys na tumakas mula sa korte ng Anchorage. Pinagpupunit niya ang bakal sa kanyang mga paa habang nasa isang routine hearing. Sa kabutihang palad, hindi nagtagumpay ang kanyang plano at muli siyang napigilan ng mga otoridad. Ngunit noong Desyembre 2, 2012, sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, nagawa niyang itago ang isang talim ng labaha sa loob ng kanyang selda sa Anchorage Correctional Complex. Ginamit niya ito upang wakasan ang sariling buhay. Naiwan niya ang isang nakakakilabot na mensahe. 11 bungo na iginuhit gamit ang sarili niyang dugo at may nakasulat na "We are one." Pinaniniwalaan ng mga opisyal na ito ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng kanyang mga biktima. Sa kabila ng karumal-dumal na detalye ng kanyang mga krimen, mga detalye na hanggang ngayon ay patuloy pang nalalantad, iniisip ng mga otoridad na wala talagang pagkakataong makaligtas si Samantha Koenig. Ayon kay Special Agent Roden, si Israel Keys ay isang taong walang kahinahinala sa kanyang nakaraang record ng kriminalidad. Isa siyang halimaw na walang anumang bakas ng pagiging salarin. Isang taong nagkukubli sa anino ng pagiging ordinaryo habang nagpaplano ng kasuklam-suklam ng mga gawain.